Siya po ang second nominee ng Kabataan Party List, Anak Bayan NCR Chairman, 2003 Student Christian Movement Chair, Adamson, 2005 to 2006 Student Council Chair, at 2007 to 2008 spokesperson ng Impeachment Arroyo Movement. So, nandito na po si Mr. Mark Louie Aquino. Hello? Hello? Nag-lunch na ba kayo? Kung nag-lunch kayo na kayo, di mabuti. Alam ko na medyo critical yung time ngayon dahil dapat tayo ay nagtatanghalian at nagpapahinga. Pero nagpapasalamat kami na nandito kayo at nagpapasalamat ako kina JC sa pag-i-invite sa akin dito sa University of the Philippines, Pampanga. First time ko dito. Aquino ako pero hindi ako asyendero, no? Hindi ako may-ari ng Hacienda Luisita. Yung binabanggit nga kanina, this coming July 23, ano magaganap sa July 23? Sona. Ano yung ibig sabihin ng Sona? State of the Nation Address, no? 2 years at 19 days na si Noynoy Aquino sa Malacanang. Yan, may sumisigaw pa doon, no? Late na siya, no? Kung matatandaan nun, noong June 30, 2010, ang lagi tumatatak sa atin kapag si Noynoy Aquino, dahil matuwid, walang wawang, at yung salitang pagbabago. Ang tanong ko doon sa mga kabataan, at lalong-lalo na sa mga scholar ng bayan, ano ba yung ina-expect nyo? At ano ba yung mga pagbabago ng naganap under the administration of President Noynoy Aquino? Sinong magbo-volunteer? One word. Na ano ba ang assessment nyo or grade nyo sa 2 years and 19 days ni President Noynoy Aquino sa Malacanang? Si Kuya, what can you say about this 2 years ni Malacanang? Tayo na yan. Tayo? Tayo na yan. Para ano? In one word, o mag-express ka, ano masasabi? Bias. Okay? Yung dyan sa kabila, yung nakasalamin natin. Ikaw lang. Ikaw lang ang nakasalamin natin. In one word, ano masasabi mo sa kanyang administration? Lucky. Ha? Lucky. Lucky? Lucky. 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 May pagkukulang. Kulang. Kulang. Parang tinignan ka, hindi kulang. Sa likod natin, si ating may kumaribay. Ano masasabi mo? Ha? Walang masabi? Ikaw, ano masasabi mo sa 2 years? Meron namang nagbago? Wala pa rin nagbago. Kung meron namang nagbago siguro ay yung papakita kong data mamaya. Yung mga ipapakita kong data. At sa mga ina-expect natin, this coming State of the Nation Address, kung matatandaan nyo sa unang 2 taon niya, sino laging binibira ni President Noynoy Aquino? Diba? Lagi nang binabanggit, kaya hindi nagkakaroon ng development sa ating bansa ay dahil sa 9 years ni President Gloria Macapagal Arroyo. No? Pero ngayong 3rd State of the Nation Address, patatanggap pa rin ba natin na puro bira at puro paninisi na lamang yung kanyang babanggitin. No? At kung mapapansin natin, bira siya ng bira kay Gloria Arroyo, pero hanggang ngayon, noong una nga ay nakarampa siya sa Kongreso at up to now ay hindi pa rin siya nagbabayad ng kanyang kasalanan sa taong bayan. No? Marami sa mga kaso ni Congressman Gloria Arroyo right now ay hindi pa rin naman nagpapatuloy. Marami pa rin yung natutulog sa Korte Suprema. At ang isa pa ay ito na nga, no? Yung kalagayan ngayon ng mamamayang Pilipino. Sino dito nagbabayad ng 600 pesos per unit? Lahat pa tayo dito full scholar? O lahat tayo ay nagbabayad ng tuition? Kanina binanggit ng
magbabayad po tayo. No? At yung kanina nga, sinabi ni Sir na hindi pa niya sinabi sa mga higher-ups na humingi siya ng donation sa isang congressman sa Bataan, hindi yun tungkulin ng ating mga professors. Hindi yun tungkulin ng ating mga administration na magmakaawa sa mga politiko, sa gobyerno, na lagyan tayo ng mga buildings. Dapat tungkulin ng gobyerno tayo ay pagkarali. At nakalagay sa konstitusyon na dapat ang gobyerno ay naglalaan ng pinakamalaking budget para sa edukasyon. Pero hindi yan po ang nangyayari sa kasalukuyan. Kaya next slide please. Ito na ang normal na nararamdaman ng masang Pilipino. According to the recent SWS survey, 4.8 milyong pamilya o mahigit 24 milyong katao ngayon ang nakakaranas ng gutom. Kasama ba tayo doon sa nakakaranas ng gutom? No? No? Sino ba dito nakakaranas ng gutom right now? No? Ito yung pinabanggit natin na nakakaranas ng gutom. Ito yung mga pamilya na hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Alam niyo ba yung terminong altanghap? Alam niyo yung altanghap? Pag pumunta kayo sa community, ito yung termino ng mga masa, ng mga kapatid nating maralita. Pinag-iisa na nila ang almusal, tanghalian, saka hapunan. Pag pumunta kayo sa community, alam niyo ba yung Milo sabaw sa kanin? O right now, ang mga Pilipino, nagiging sosyal na. Tayo ay gumagamit na ng kutsara tinidor. Alam niyo kung bakit? Kasi instant noodles na lamang ang normal na pagkain ng masang Pilipino. Dahil sa sobra ng bigas o kanin dito sa Pilipinas. Tama ba ako hindi? O kaya magiging sosyal na yung mga bata. Mama, ano bang ulam natin ngayon? Beef or chicken? Yung pala ay flavor na instant noodles. No? At sa totoo lang ba, dahil sa ganitong pagkain ng ating mga bata sa community ay nagiging malnourished. Sa totoo lang, yung mga instant noodles ay punong-puno ng MSG, punong-puno ng Betsin. Hindi totoo yung sinasabi ni Sharon Cuneta sa commercial na no MSG content ang mga pagkain na yan. Kaya, dahil sa ganyan, dumarami na nagugutom sa ating mamamayang Pilipino, dumadami rin sa mga mamamayang Pilipino ang napipilitan kumapit sa patiling dahil sa kagutuman. Sabi nga natin, wala nang mabuting gawain kapag ang sikmura mo nakakaranas ng revolusyon, nagre-revolusyon na ng iyong sikmura. Ikalawa, next slide, 1.2 milyong pamilya or 6 million yung nakakaranas naman ng sobra-sobrang kagutuman right now. Nakikita ba yung mga nasa likod natin, no? Ang kalagayan ngayon, mahigit halos 40 million na Pilipino ngayon yung kumikita lamang ng $2 a day. Magkakano ngayon yung currency rate ng peso sa dollar? 45 pesos. I-multiply mo by 2, ibig sabihin, 40 million Pilipino ngayon ang nabubuhay lamang ng 90 pesos a day. Sa tingin nyo ba, sasapat ng 90 pesos a day? Magkakano ang baon ng mga taga-UP? A day. Yung average. 20 pesos? Totoo ba yan? Nag-dollar. Pang-dollar ba ka na? Pang-dollar sila yun. Pang-Facebook lang yan eh. May wifi ba dito? Sa campus natin, buti naman. Kasi sa ibang campus ng mga SUCs, wala pa rin wifi. No? Alam niyo ba, side chika lang, na ang wifi ngayon, o yung internet, o yung right to access to internet, ay kasama na sa human rights. Alam niyo po ba yun? Noong 2009, nagpasa ang Kabataan Party List sa United Nations na isama na sa United Nations Declaration on Human Rights ang internet, yung access to internet. Kaya sa mga campuses, meron bilang Kabataan Party List sa lahat ng mga public institution, lahat ng mga institusyon ng gobyerno, opisina ng gobyerno, dapat ay meron Wi-Fi access ang mamamayan. Kasi karapatan na ngayon ang internet access. Kaya kapag nawawala yung wifi sa campus nyo, sabihin nyo, ito ay aming karapatan ng tao. Diba? Kaya pang gawin ng mga taga-UP yan. Kasi nakalagay na po yun sa United Nations Declaration
nagugutom. At doon sa recent survey, binabanggit ng gobyerno na bumaba naman daw yung data ng mamayang Pilipinong nagugutom. Kahit na bumaba pa rin yung data, ang binabanggit natin sa government natin, may nagugutom pa rin. No? At yan ay kailangan tugunan ng pansin ng ating gobyerno. Napalitaan niyo ba yung hindi pagpapautang, yung pagbibigay ng administrasyon ni Noynoy Aquino ng $1 billion sa European countries dahil sa financial crisis ngayon? Sa tingin niyo ba yun ay nararapat o hindi? European countries na yun. Third world country tayo. Bakit tayo magbibigay ng $1 billion sa kanila? Tingin natin, itong pagbibigay ng $1 billion ni President Noynoy Aquino ay pagpapapogi lamang na. At sasabihin niya, this coming State of the Nation address, na pinapakit niya na gumaganda na yung ekonomiya ng Pilipinas, kaya nagbibigay kami ng $1 billion. Pagpapapogi lamang yun. No? Kung sana yung $1 billion ay binigay na lamang sa sektor ng edukasyon para taasan yung ating budget. Tama ba ako hindi? Tama! Papogi siya ng papogi, hanggang ngayon wala pa rin siya kasama. Oo nga! Diba? At kung makapansin nyo, kung yung issue ng mamamayan ay kagutuman kahirapan, ito kung hindi pa lang makapansin nyo, bila siyang merong nililigawan, artista. Diba nung last year, nung tumataas yung presyo ng gasolina, bilang na-involve siya kay Grace Lee. At pinagkatan isa yun sa mga kanyang tactics para may pag-usapan. Next slide, ito pala. Balik tayo. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy na pinapatupad yung liberalization ng ating ekonomiya, flexible na paggawa, at kawalan ng national industrialization. Alam niyo ba yung salitang liberalization? Pag sinabi natin liberalization of economy, yung ating gobyerno pupunta sa iba't ibang mga bansa at inilalako niya yung Pilipinas. Ipinibenta sa mga dayuhang bansa. At ang isang concrete example dyan, nung umattend si Noynoy Aquino sa APEC Summit, na kung saan binabanggit niya sa mga foreign investors na mag-invest kayo sa Pilipinas kahit wala kayong tax. At pag nag-invest kayo, meron kayong assured return of investment. Ibig sabihin, kapag mag-i-invest dito yung mga foreigner, kahit hindi sila kumita, dahil nag-invest sila dito, merong assured na return of investment ng mga foreign investor na yan. Ganon inilalako para ipinibenta ng Pangulong ito ng ating bansa sa mga dayuhan. At karamihan ng mga policy niya on liberalization, karamihan dyan ay nakapokus on mining. Nabalitaan na ba yung pag-approve ni President Aquino ng EO number 79 na kung saan ay hinahayaan na ng gobyerno or kahawakan na ng national government ang pagbibigay ng permit sa maraming mga mining companies dito sa Pilipinas. Example, merong mining sa Davao. Kahit ayaw na Mayor Duterte sa mining, national government na ang i-decide. No? Sa tingin niyo ba yung mining sa Pilipinas, meron ba siyang mabuting na idulot sa ating bansa o wala? No? According to sa ating pag-aaral, marami sa mga mining corporation na pag-aaral ng mga dayuhan ay hindi naman talaga nakinabang ang ating bansa. Pagkatapos nilang kunin yung ating yamang mineral, umaalis na sila ng Pilipinas. Nagtayo sila ng kalsada, nagtayo sila ng hospital, meron tayong 7% na kinita doon. Ano nangyari sa ating lupa? No? Nakalbo na ang ating kalikasan. Yung binanggit nga namin, huwag mo nang igaya sa buhok ng nakakalbo yung ating kalikasan. No? Siya mismo ang nagbebenta sa mga manggagawa at sa ating bansa. At sa kasalukuyan nga, merong 13.8 million Pilipino or 34% ng buong labor force ng ating bansa ang walang trabaho. Sino dito yung mga parents niya ay nasa ibang bansa? OFW, taas ang kamay. Sino dito yung nangarap na magpunta po? Sino dito na yung assured na may trabaho after graduate? Diba? Yeah. Pero, right now,
yung sinasabi natin trabaho yan, na 13.8 million sa ating bansa ngayon, karamihan ng mga trabaho yan ay trabaho under ng services. Ito yung mga trabaho naman na hindi talaga magpapaunlad ng ating industry. Karamihan, ano yung prime na trabaho ng mga kabataan ngayon? Ha? Yan. Call center. Hello sir, hello ma'am. Hello America, hello world. No? No? Ang kinakasama naman natin, lagi kong sinasabi, 1 million ngayon ang nag-generate na trabaho ng call center o yung BPO industry. Pero ang nakakatakot, dati kasi ang call center industry ay nakabase naman sa USA. Dati ang isang call center na American agent, ang kanyang sahod per month is 100,000 to 120,000 a month. Naisip ng mga American companies, bakit hindi tayo mag-shift to India and the Philippines? Kaya rin naman yung American accent. Diba? Karamihan ng mga call center company dito sa Pilipinas, diba? Bawal na malaman ng mga tumatawag ng Amerikano na sila ay nakabase sa Pilipinas. Kasi sasabihin ng mga American, you Asian for stealing our jobs. No? Pero nakakatakot ngayon, hindi nyo ba napapansin yung maraming mga Korean na nag-aaral ng mag-English ngayon? Saka mga Chinese na nag-aaral ng mag-English? Ngayon, ang nababalitaan natin, ang South Korea at ang China ay mag-o-offer na rin ng BPO industry na mas mababa yung pasahod. 8,000 to 15,000 pesos lang. Eh kung ito ang American companies sa Pilipinas, 30,000 to 45,000, saan pupunta? Pupunta ka na sa ibang bansa. Diba? Yung 1 million o kaya sa call center industry natin sa Pilipinas ay nanganganib na mawalan ng trabaho. At nung nakaraang Marso nga, 500,000 ng mga kabataan. Sa 1 million na graduate, 500,000 dito ang walang tiyak na trabaho. No? At karamihan dyan ay napipilitang pumunta sa ibang bansa. 4,000 Pilipinas a day ang umaalis ng Pilipinas dahil sa kawalan ng trabaho dito sa ating bansa. No? At ang isa pa na binabanggit natin, kalikit ng system of education natin, yung government talaga natin ay walang matinong plano regarding sa trabaho sa ating bansa. Noong 90s, anong usong mga courses sa Pilipinas? Computer science, di ba? IT. Noong 2000, anong usong course sa Pilipinas? Nursing. Ngayon, anong usong course sa Pilipinas? HRM. Ito yung mga courses na pangailangan pa ng ating bansa. Hindi naman eh. Kaya right now, nagkakaroon na po ng brain drain sa ating bansa. Maraming mga RN sa atin. Maraming mga nursing graduates. Pero ano nangyayari sa mga public hospital natin? Di ba kulang tayo ng mga nurses? Kulang tayo ng mga doctors? Kulang tayo ng mga engineers? Dahil nga, government natin ay walang matinong plano, long-term plan regarding sa industrialization of our country. At ito na yung record high. Sa kasalukuyang record high na po sa data natin yung walang trabaho sa ating bansa. At sa data ng gobyerno, kung sa data natin 34% yung walang trabaho, sa data ng gobyerno 21% lang. Alam niyo kung paano? Kapag nagsasurvey sila ng NSO sa mga bahay, halimbawa si Kuya tatanungin ko, Kuya, ilang buwan ka nang walang trabaho? 8 buwan na ako walang trabaho eh. Naghahanap ka ba ng trabaho? Hindi. I-account ng gobyerno yon na hindi unemployed. Hindi nila yung nilalagay sa data na walang trabaho. Eh, saan nila nilalagay yun? Wala na. Parang kinakount nila as para tamad or batugan. No? Kaya yun yung medyo nakakaanito sa data ng gobyerno. At ang isa pa, yung classification ng ating government sa may trabaho. Halimbawa, si JC, ba? Si ano bang pinagkakakitaan mo? Nagtitinda ko ng fishball sa labas ng bahay namin. Kung may trabaho ka. Kasi may pinagkakakitaan ka. Kunyari, si nanay. Nanay, anong trabaho mo? Tumatanggap ako ng labate. May trabaho ako. Kaya sa atin, 34%, sa gobyerno, 21%. Kasi kahit yung gobyerno, hindi malinaw sa kanila ang classification ng may trabaho. At ang isa pa, sa Maynila ngayon, marami yung mga street sweeper, yung mga nagwawalis ng kalsada, yun yung
Di ba? At ikaw ay pumapasok bilang isang manggagawa. Di ba? Ay ngayon, may K-12 program. Dadagdagan ng 2 taon. Karamihan naman ang dadagdag sa K-12 program ay mga training regarding sa technical vocational skills. Anong ituturo sa atin sa K-12? Anong mga tinuturo doon? Cellphone technician? PS welding? Soap making? Physical therapist? Mananahe, mag-garments ka? Eh sa tingin natin, hindi naman ito yung mga jobs o trabaho na kailangan ng ating bansa. Imagine niyo, lagi ko binabanggit, kung lahat tayo ay mag-BPS welding, yung mga kabataan, baka pag nakakita yung mga Pilipino ng bakal, eh pagdikit-dikitin na natin. Kung lahat tayo ay magte-train ng BS soap making, ay bubula na yung Pilipinas. At kung lahat tayo ay mag-physical therapist, kasi ito na lang kayo nakikita trabaho ng gobyerno, eh wala nang sasakit na katawan ng Pilipino ngayon. Masakit ba yung katawan mo? Libre yung masahe. Di ba? Ganyan yung binabanggit natin na wala talagang long-term plan ng government regarding sa trabaho. Next slide. Yan. At tumitindi yung contractualization. Malawakan yung tanggalan ng trabaho. Nabalitaan niyo ba yun sa Philippine Airlines? ABS-CBN. Sino ba mga kapamilya ngayon? Dito. Alam niyo ba na hanggang ngayon, yung IGM Workers Union, isang branch ng ABS-CBN sa main building nila, hanggang ngayon, 1 year and a half na silang nakapungkit doon. Tulay na walang kapuso-puso ang mga kapamilya sa kanyang mga magagawa. Kilala niyo ba si Doris Bigornia? Kung bakit siya umalis ng ABS-CBN? 12 years na siya sa ABS-CBN pero hindi siya regular. Kaya lumipat siya ng NBN. Si Erwin Tulfo, kaya siya lumipat ng Channel 5. Yan yung mga hindi na-regular sa ABS-CBN. Kasama na yung mga, kasama na yung mga reporter. At right now, napakamalawakan ng contractualization sa ating bansa. Sino dito yung may mga parents na regular workers na? Or regular workers? Sa tingin niyo ba yung contractualization, makakatulong ba yan sa mga manggagawa o hindi? Tingin niyo? Pro-labor ba yan or not? Diba? Hindi. Alam niyo ba yung term na 5-5-5? 5 months, 5 months, 5 months? Karamihan ng mga manggagawa natin, ganyan na. At ang nakakatakot niyan, hindi naman yung mga simpleng manggagawa na skill. Kahit yung mga professionals right now ay nagiging contractual. Sino ba yung mga teachers dito na contractual? Diba? Marami sa mga teachers ngayon ay contractual. Para maging regular ka, kailangan mo mag-master ka. Diba? Tapos ka ng licensure examination ng teacher, tapos hindi ka mariregular. At isang concrete example dyan ay yung Computs. Ano yung product ng Computs? Alam niyo ba yung kape puro? Yan, Computs yan. Yung Hyro Biscuit, Computs yan. 2,500 yung mga magagawa doon, pero 640 naman yung regular workers. Ang Pepsi, 2,000 workers, 350 lang yung regular. At ang isang concrete example ngayon ay yung SM. Ang SM, marami ng mga malls yan, wala ng regular workers ng SM right now. Lahat dyan ay contractual. Kapag ikaw ay contractual, wala kang benefits, wala kang right na mag-organize ng union. At anytime, pwede kang tanggalin na companies mo. Yun yung disadvantage na contractual decision. Next slide. Yan. At kahit ngayon ay napakababa pa rin ang sahod ng mga manggagawa Pilipinas. Next slide. Right now, 426 pesos lamang yung minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region. Dito sa Central Luzon ay 301 pesos lang. Sa tingin niyo ba, sapat ba yung 426 pesos a day sa mga manggagawa? Sa dito ng gobyerno, para mabuhay na maayos ang isang pamilya na mayroong 6 members, kailangan niya ng 998 pesos a day. Kahit nagtrabaho yung ating mga parents,
426 times 2, kulang pa rin sa 998 pesos a day. Yung 125 pesos na panawagan natin na wage increase, 10 years na siya natutulog sa Kongreso. Yan. At isa namin ating natutunan dyan ay yung regionalization ng wage. Bakit iba yung wage ng mga taga-Maynila sa mga taga-Central Luzon? Eh nung napansin ko, yung Pansit Canton sa Maynila, 9 pesos, ang Pansit Canton din dito sa Central Luzon ay 9 pesos din. Bakit iba ba yung sikmura ng taga-Maynila sa mga taga-Central Luzon? At sa tingin namin, yung regionalization of salary ay talagang pro sa mga kapitalista, sa mga employer. Yan ay pinoprotektahan ng DOLE. Next slide. Yan. Iyan na lang. Next slide. Ang isa sa mga konkretong halimbawa, yung napuntahan ko lang ng isang araw, yung mga vendors sa Luneta, kung nakapunta na kayo ng Rizal Park, na kayo doon, sa Rizal Park, sa Luneta, di ba nakikita niyo yung mga kubo-kubo doon ng mga nagtitinda? Kung napunta kayo ng Luneta, tinanggal na yun ng DOT, Department of Tourism. No? Almost 200 families yung maasa doon. Pero ang gusto ng DOT, magbayad muna sila ng 30,000 pesos na registration bago sila magtinda. Natingin natin, bakit kailangan pa? Nagtatrabaho naman ng mahal yung mga kapatid natin vendors. Next slide. In terms ng agriculture, ngayon ay wala pa rin land reform. Alam niyo ba yung CARP? Diba, in-extend pa siya, CARPER, kasama yung akbayan. At ang plano pa nila ngayon ay extend ulit yung CARPER. CARPER or CARPERES. Extend pa nila. Pero right now, sa almost 25 years na pag-exist ng CARP, wala pang 50%. No, wala pa sa kalahati, yun ay papamigay na lupa sa mga magsasaka. 7 out of 10 pa rin mga magsasaka ngayon ang wala pa rin sariling lupa. Ang isang konkretong halimbawa ay ang, malapit lang dito, Hacienda Luisita. No? Bakit hindi pa rin kaya ibinibigay ang Hacienda Luisita para sa mga magsasaka? Anong hinihingi ng pamilyang Juan Aquino? Ibibigay namin ang Hacienda Luisita sa kapalit ng 30 billion pesos. Saan naman nakukuha ng 30 billion pesos ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita para magbayad sa kanila? Ang stand ng Hacienda Luisita, sa 50 decades na nagtrabaho kami dyan, sapat na yun na kabayaran namin para makuha ang lupa ng Hacienda Luisita. At right now, ang kalaban ng mga magsasaka dyan ay yung land conversion. Unti-unti na kino-convert ng lupa sa Hacienda Luisita. Ginagawang golf course, tinatayo ng mall, tinatayuan ng mga subdivision. At kapag yan ay land converted na, hindi na yan kasama sa ipapamahagi. Alam niyo ba yung kasaysayan ng Hacienda Luisita? Kung kanino ba yan? 1950s, pinuutang ng Bangko Sentral Pilipinas ang lolo ni Nadanting Cuangco sa kapalit ng up to 10 years ay ibibigay na sa mga magsasaka ang lupa. 1950s, 2012 na ngayon. Almost 70 years na nakakalipas. Hindi pa rin pinapamahagi ang lupa ng Hacienda Luisita. At isa yan sa mga iniiwasan na issue ni Maynila. Sinasabi niya, na wala akong alam dyan. Presidente siya eh. Pero ang mandate na meron kang executive power na yung utos na ipamahagi na ang lupa ng Hacienda Luisita. At sa tingin natin, hindi lang ang Hacienda Luisita, kapag nagpamahagi ang Hacienda Luisita, ay mapapamahagi na rin yung iba pang Hacienda. Yung Hacienda Yulo sa Laguna, na pagmamayari ng Yulo families, yung Hacienda Loob sa Batangas, sino may-ari na eh? Si David Cuangco rin. No? Yung Hacienda sa Hacienda Rojas, na pagmamayari ng mga Rojas, at tingin natin na kailangan ng buwagin yung sistema ng Hacienda sa ating bansa. Yan, next slide. At ang isa pa natin kinakatakot, di ba, nung nakaraan, alam naman natin na pagmamalaki this coming State of the Nation address ni Maynila Aquino ay yung pagpapatansik niya kay CJ Corona. No? Napatansik niya si Corona. Anong ginawa ni Corona? Nag-desisyon siya para ipamahagi na ang Hacienda Luisita.
Ganun natin nakikita yung kabulukan ng bureaucracy sa ating bansa, di ba? Kung hindi pa siya aawayin nito, yung Korte Suprema, hindi pa sila mag-decide. Di ba? Na ipamahagi yung Hacienda Visita. Napakalsik na si CJ Corona. Eh right now, mag-e-elect na ng bagong Chief Justice. Ang kinakatakot natin ay maging Aquinas Court naman yan. At ang unang-una niyang gagawin ay balik na rin yung naging decision ng Supreme Court na pumahagi na yung Hacienda Visita. Kaya yan ay isa sa ating dapat na bantayan. Ito pa yung isa sa mga kasalukuyang nagaganap. Ang prime project ni President Noynoy Aquino, private-public partnership. Sa tingin niyo ba yung privatization ay nakaganda sa ating bansa? Ano na yung privatize? Dati ang Meralco pag-may-ari ng gobyerno. Pero sino na may-ari ngayon? Manny Pangilinan. Bumababa ang presyo ng kuryente? Di ba? Dati ang Maynila, pag-may-ari ng gobyerno. Sino may-ari ngayon? Pangilinan Lopez. Bumababa ang presyo ng tubig? Hindi. Dati ang Petro, pag-may-ari ng gobyerno. Bumababa ang presyo ng gasolina na privatize? Hindi. At ngayon, yan yung prime project ni President Noynoy Aquino. Private-public partnership. Yung mga institusyon ng gobyerno ay maka-tie up yung mga malalaking businessman para mawala na daw ng malaking responsibility o gastos ang gobyerno. Ang isang konkretong example dyan ay yung ginagawa ngayon sa mga schools. Di ba, nung nakaraang State of the Nation address ni Noynoy Aquino, binanggit niya, kailangan maging self-sufficient na mga SUCs. Pag sinabi natin self-sufficient, dapat gumawa ng paraan ng mga SUCs para makapag-generate sila ng income. Anong ginagawa ng mga SUCs? Nag-increase sila ng tuition fee. Ang UP din naman, nagpapaumpa sila ng lupa. Di ba? May Ayala Techno Hub na ngayon. Magtatayo ng mall ngayon sa UP. Nagtayo na ng call center doon. Ganyan ang ginagawa ng government. At ang isang target ng gobyerno ngayon ay gawin ng semi-corporation ang 20% ng mga SUCs sa buong Pilipinas. Pag sinabi natin semi-corporation ng mga SUCs, unti-unti na siyang nagiging private negosyo. At kapag negosyo na, private na, meron na tayo mabayaran. Kagaya na lamang na nangyari sa Technological University of the Philippines or yung TUP. Ang TUP, 30% ng TUP Manila ay pagmamayari na ng isang Japanese corporation. No? Yung mga pinapagagaling na graduates dito, pinag-aaral ng ating gobyerno, automatically kukunin na ng Japanese corporation. No, ganun itinutulak ng gobyerno. At ang isa sa mga pangunahing naapektuhan ng private-public partnership ay yung malawakang demolisyon sa ating bansa. Napanood niyo ba yung sa San Juan, Corazon de Jesus? Napanood niyo ba yung sa Silverio Parañaque, na kung saan may namatay? No? North Triangle, Quezon City. Tatanggalin ang 29,000 families dyan. Anong ilalagay? Mall. Sino? Si Ayala. Nung kayo, mga kaibigan ko, Ayala, Subel, ang tatayo ng mall. Corazon de Jesus, San Juan. Ang tinayo, City Hall, at saka mga mall. Yan. Kadiwa, Nabotas, Silverio Compound, na kung saan may namatay nga, ang itatayo dyan ay mall ng NBC. At sa totoo lamang, kung babanggitin ni President Noynoy Aquino, is Camisona na gumanda ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino, hindi totoo yun. Sino lamang ang gumanda ang buhay? Yung kanyang kamong US, yung mga malaking negosyante, at yung mga kauri niya, yung mga Panginoong may lupa. Sino ang pinakamayaman ngayon sa Pilipinas? Ang hula. Sino ang pinakamayaman ngayon? No? Hindi si Manny Pangilinan, hindi si Manny Pacquiao. Henry C. Henry C. Mula sa number 15, naging number 1 na ngayon. Mula sa number 300 sa buong mundo, 115 na ngayon. At alam niyo ba ang target ni Mr. Henry C? Every 20 minutes sa buong Pilipinas, dapat makakita tayo ng SF establishment. Mall, Save Mo, hypermarket, condo niya.
Makikita nyo sa SM San Fernando. Makikita nyo sa buong EDSA. Southern Tagalog. Kada bayan meron ng SM. At kapag nagtatayo siya ng SM, ang pangunahing naapektuhan yung mga kapatid nating mga mahihirap na idinidemolish. Na kahit sila ay merong right doon sa lupain. Eh dahil si Mayor, si Governor, o bibigyan ng Presidente ng permit, ako nang bahala dyan, bibigyan kita na title sa lupa. Kaya yun nangyari sa Silverio Compound. Kaya din yung nangyari sa Barangay Corazon de Jesus, San Juan. Mamaya, pwede ako magbigay ng video sa inyo. Pakikita nyo, nahuli ako dyan. 9 days ako nakulong dyan sa Corazon de Jesus. No? At sa tingin natin, wala talagang mabuting may tutulong ang private-public partnership. Ang makikinabang lang talaga dyan ay yung kanyang mga kaibigan, yung mga negosyante at pala ng businessman. At ngayon, dito kayo ay kooperatiba ba yung kuryente dito? Dito sa Pampanga? Sa Angeles kasi cooperative, di ba? Ngayon, ang tatlong pamilya na yung merong control sa kuryente sa Pilipinas. Coaco, Aboitiz, saka Pamilya Lopez. No? Alam niyo yung Maria Cristina Falls sa Cagayan de Oro. Ang Maria Cristina Falls, di kanya pwede maligo, napakalakas ng current. Pero yan ay pagmamayari na ng Pamilya Aboitiz. No? Sila na nagmamayari dyan, private na yung lugar, sila na nag-generate ng kuryente. Pamilyar ba kayo sa Makiling Banahaw na geothermal electricity? Pagmamayari na rin yan ang Pamilya Aboitiz. Ang Pamilya Aboitiz din ang may-ari na Negros Navigation at saka na Tutugo. No? Yan yung mga lalong lumayaman sa ating gobyerno right now. Next slide. Kasama ng malawakang demolisyon ay yung paglabag sa human rights. Sa data natin, 7 na yung namatay sa demolisyon. 2 sa Capotas, pareho kakilala ko. Sa Malabon, 2. Sa Caloocan, 2. Sa Parañaque, yung kasama namin, si Arnel Minor na member ng Anak Bayan. Kung napanood nyo nung nakaraang May, di ba? Yung malawakang demolisyon sa Silverio Compound. Next slide. At right now, meron ng 50 demolition sa buong bansa ang naganap. At ang target ng government within NCR is 500,000 na pamilya yung i-demolish. Pero ang meron ng handang relocation site ng gobyerno, kung 500,000 families yung i-demolish, ang nakahandang pabahay lang ng government natin is 100,000 for 100,000 families. Kaya, anong mangyayari dun sa 400,000? Hindi natin alam. Ilipat na lang sila sa ibang lugar at mag-i-squatting ulit sila. Next slide. Yeah. Next slide. Ito yung mga prime project ng ating government. Sa Manila, yung MRT-7 na kung saan yung San Jose del Monte, Bulacan ay maapektuhan. Kung dito sa Central Luzon, yung Tarlac Expressway, no? Na kung saan maraming mga magsasaka yung matatamaan na mga private-public partnership na yan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit sa Pilipinas napakamahal na expressway? Diba? Nung nakakurentuhan ko yung isang American citizen, nagtataka siya dito sa Pilipinas bakit may bayad yung toll natin, yung mga expressway natin. Sa totoo lamang, dapat walang bayad dyan. Di ba nagbabayad tayo ng buwis? At yung buwis natin ang pinagpapatayo ng mga kalsada. Dahil, bakit mabayad? Dahil privatize. Ang SCTEX at saka yung North Luzon Expressway ay pagmamayari ng Metro Pacific at saka ng Japanese Corporation. Sino may-ari ng Metro Pacific? Si Manny Pangilinan. At right now, kung nasa Manila kayo, plano na rin ibenta ang LRT at saka MRT. Ma-privatize na rin. Sino may-ari? Si Manny Pangilinan din. Yung GRA 7, ibebenta na rin. Sino bibili? Si Manny Pangilinan na rin. Diba? Kung sa telecommunication, ang smart, ang talking text, ang Sun Cellular, sino may-ari? Si Manny Pangilinan. Other network na lang ngayon ang Globe. Ganyan na mo-monopolize. At yan yung mga most favored under the administration of Noynoy Aquino. Next slide.
tingnan natin. Ito yung recent na kalagayan natin ngayon, nung naupo si Noynoy Aquino, ang presyo ng diesel dati is 28 pesos per liter. Pero nung right now, umabot na siya ng 44 pesos per liter. No? Ang LPG, 614, alam ko umabot na yun ng 800 pesos. No? Ang tubig, pataas, ang kuryente, ay pataas ng pataas. No? Lahat na ay nagmamahal. No? Lahat ay nagmamahal. Sa atin alam, wala nagmamahal. No? Kaya Noynoy Aquino, wala na lang nagmamahal. No? At sa tingin natin, isa itong kainatilan ng gobyerno. Sa tingin niyo ba, kaya kontrolin ng government natin yung pagtaas ng presyo ng langis? Tingin niyo ba may magagawa yung government natin? Meron. Paunahin, tanggalin na yung value added tax sa langis. Pag nawala yung VAT sa langis, 7 pesos per liter ang mababawas sa presyo nito. At ibasura niya, tanggalin na yung oil deregulation law. No, na nagpapahirap sa taong bayan. Sa pagtaas ng presyo ng gasolina, apektado ang mamamayang Pilipino dahil automatic din. Tumataas yung presyo ng pangunahing bilihin, tumataas din yung ating mga pamasahe. Magkano ba yung minimum dito? Estudyante, 10 pesos? Minimum. Okay, from Clark, no? 10 pesos, no? And next slide. Yan. 256 na mga schools na nagtaas ng tuition, 10% yung average ito. Next slide. Yan, dito pamilyar na kayo. Habang nagtataas yung presyo, yan, budget cut. Budget cut sa kalusugan, edukasyon, pabahay. Habang tumataas naman yung budget ng gobyerno para sa militar at sa pambayad utang ng ating bansa. No? Sa history ng ating pagbabayad ng utang, kay Noynoy Aquino na yung pinakamataas. 738.6 billion pesos. Ito na yung pinakamalaktaas sa data natin. Next slide. Yan. At isa sa mga prime na ipagmamalaki ng ating government ay yung conditional cash transfer. Alam niyo ba yung conditional cash transfer? O yung 40s? Nagbibigay sila ng 1,500 sa pinakamahihirap na pamilya. At sa tingin natin, don't out lamang ito. At wala naman talaga magiging solusyon. Hindi ito magiging solusyon sa umiiting na kahirapan ng ating taong bayan. Kaya, ito'y hamon sa ating mga kabataan na lalo na sa mga taga-UP na binabanggit niya kanina ni Julia, makakayaan ka ba natin na magtuloy-tuloy yung ganitong klase ng sistema ng ating mga bayan. Expect natin sa darating na zona, magyayabang si President Noynoy Aquino. Gumaganda ng ekonomiya, tulad ng bayan, kailangan natin kumilos para sa tunay na pagbabago ng ating lipunan. Maasahan ko ba kayo, yung mga taga-UP Pampanga, nakikilos tayo? Maasahan ko ba kayo? O hindi? Diba? Kailangan natin kumilos. Ang lagi sinasabi ni Ian Alejandro na taga-UP, kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Ang kailangan, tayong lahat ay kumilos para sa pagbabago ng ating lipunan, ng ating bansa, para sa ikaunlad ng ating bayan. Ang pagiging involved sa politika dapat, ayaw mo maging involved sa politika. Kasi wala naman yung kinalaman sa atin. Hindi totoo yun. Pagkalabas mo ng campus na ito, simpleng mamamayang Pilipino ka na rin. Naapektado sa pagtaas ng presyo ng langis. No? Hindi dapat lagi na para tayong PPPDs, no? Kung ano na lang iniisip, no? Kung ano na lang pinagkakaabala. Dapat lahat tayo ay mag-aral, maglingkod para sa ating bayan. Binabanggit nga ng Student Council, serve the people, serve the student. Tayo lahat ay yung silbi para sa bayan. Ilang po, maraming salamat sa inyo.